Hello. Inita, oy. Ya, di na mo andar ning ko, Andrea. Grabe ka init. Hello po. Blessed Sunday po, mga kapatid. Shout out po kay kapatid Hanito Baring Villar. Hello, shout out. Kumusta po yung araw niyo dyan? Blessed Sunday po sa inyong lahat. Kasi gadaog pasok kayo. Grabe kainit. O kasabat sa manang init tapos tag-um. Kumusta mo dira mga kaigsuunan? Maayong hapon. Hello, maayong hapon po, kapatid. Kapatid. Hello, maayong hapon yung tanandra. Kay kapatid Diloso. Hello. Hapon na pala. Akala ko alas 12 pa lang. Ang dami kong module. Dami kong module, kaya ayan, busy-busyhan ako. Nag-live na lang din ako para hindi ako mainip. Paano kaya ako makapag-focus sa module ko nagla-live na naman. Kailangan yan. Charge namin. Baka kapag sinabi ko yung charge ko, husgahan nyo na naman ako. Kadalasan pa naman. Ganun. Kapag sinabi ko ba yung charge ko ay tatawagin niyo pa ba akong kapatid o baka tatawagin niyo na akong kaaway? Kaya, ingay na alam niyo ba mga kapatid, kaya nga hindi lang ako madalas nagsasabi dito kung ano yung charge ko kasi magagalit lang kayo Kaya kanina galing akong charge. Pag uwi ko ng charge, mahilig talaga ako mag-post lang.
Dahil para paglipas ng panahon, meron akong remembrance ba sa mga picture kung saan ako nagpunta, ganyan. So, mahilig ako mag-post. At nagpo-post ako, may revolto sa likod. Hello, good PM. Kay kapatid, Sami, Dadola. Ayun na nga. May isa kong kaibigan dito sa Facebook. Follower, hindi ko lang follower ba yun or non-follower. Nakita niya na may revolto ako sa likod. So, ayun na nga. Ayun na nga, hinusgahan na nga ako. Hinusgahan agad ako. Hinusgahan agad ako na wala daw banal na espiritu. Grabe yung mga tao ngayon, oh. Husgahan ka na lang nila base sa kung ano yung nakikita nila, no? Kahit hindi naman nila nakikita yung laman ng puso, ang bilis-bilis manghusga. Daig pa yung Diyos kung makapahusga. Yes. Alam nyo kasi mga kapatid, ako hindi kasi ako nakabase sa relihiyon ng tao. Hindi nakabase yung respeto ko doon sa relihiyon ng tao. Kasi para sa akin, tinuro nga ni Jesus na itrato natin yung ating kapwa, itrato natin ang sino man ng mabuti. Hindi natin pakikitunguhan, hindi natin iisipin na marumi, di ba po? So, ayun na nga. Tapos marami dito na kapag nakakita na ikaw ay Katoliko, ayan, husgahan ka agad, ilulunod ka sa impyerno. Ganon agad yung sinasabi. Hindi nga nila alam yung laman ng puso. Shout out din kay Ma'am Jeneline Torres. Hello, shout out. So, wag na lang kayo magtanong ng relihiyon ko. Dahil kapag sasabihin ko na naman yung relihiyon ko, huhusgahan nyo na naman ako. Diyan naman kayong magaling eh. Kapag nakita yung may revolto, ayan, nilulunod na agad sa impyerno. Sabihin mo, huwag kang matakot. Si Lord kasama mo. Hayaan mo na namumunga ka, kaya ka binabago. Yes, totoo po yun. Kasi ako yung pina-fight ko si Jesus. No? Hindi naman po kasi na kapag tayo ay Katoliko ay ang pina-fight natin yung revolto. Hindi po yun ganun. Sadyang hindi lang talaga maunawaan ng ibang tao. Kasi ako, bilang isa kong Katoliko, hindi po literal na revolto yung sinasamba ko. Sinasamba ko ay ang Diyos, Espiritu at katotohanan. Pareho lang ata tayo yung sinasamba eh. Pareho lang tayo ng sinasamba. Diyos, Espiritu at katotohanan. No? Yung Diyos na hindi nakikita pero nararamdaman. Yes, nagtambok ko. Tumaba. Tumaba ako kasi hindi ako na-stress sa buhay ng iba eh. Dati talaga, ang payat-payat ko. Ngayon na, ito na yung ginagawa ko. Nagsisiwalat ng magandang balita. Ito na ako. Lalo akong tumataba kasi wala akong stress sa buhay ng iba. Ayun lang, nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. No? Yung, ganito, ito na kasi yung desire ng puso ko. Kaya, sabi, yun na nga po, balikan natin. Kaya hindi ako madalas nagsasabi dito kung ano yung relihiyon ko. Kasi, ayoko kasi na yung tao ay titingin lang dun sa relihiyon. Kasi di ba po, kagaya nung tungkol kay Pedro, yung tungkol sa nagutom si Pedro, hindi ba't may pangitain po siya na na pinakita ng Panginoon. Pero hindi po yun literal na pagkain. Yes, naunawaan ko po yun, hindi po yung literal na pagkain. At ang kahulugan talaga ng pangitain na yun ay hindi na dapat ituring na marumi ang tao. Kasi nga po, nilinis na ng Diyos. So yun na nga eh. Malinaw po doon sa versikulo na yun. Pero bakit may mga tao dito
na kapag nakakita ng mga Katoliko ay uusigin agad. Ituturing nila na marumi at makasalanan. Bakit po kayo ganun? Hindi nyo ba naunawaan? Hindi nyo ba naunawaan, mga kapatid, yung salita ng Panginoon? No? Kasi, paano nyo ituturing na masama o marumi yung tao na nilinis na ng Diyos? So, malinaw po yun. Diba? Kasi nung panahon na yon, nung wala pa si Kristo, yun nga po, tinuturing talaga ng marumi ang kapwa. Diba? Na dati yung mga Hudyo at mga Hintil, hindi talaga pwede yun maghalubilo. Diba? Bawal yun. Hindi pwede maghalubilo ang mga Hudyo at mga Hintil. Bawal yun. Pero nung dumating si Kristo, nilinis na niya. Nilinis na niya ang mga tao. Kaya bakit pa natin ituturing na marumi ang ating kapwa? Kung sa tingin niyo naman ay may rebulto, huwag kasi kayo tumingin sa rebulto. Tumingin kayo sa puso. Tumingin kayo sa mabuting gawa ng tao at sa pananalita. Hindi po yung rebulto. Kasi yung rebulto, material lang yan eh. Yung rebulto, hindi po yan ang Diyos namin mga Katoliko. Kapag binabasag namin yan, wala nang magagawa yan kasi rebulto lang yan eh. No? Pero hindi po yan ang Diyos na sinasamba namin mga kapatid. Kaya dapat magrespetuhan tayo, magmahalan tayo, mag-ibigan tayo kasi yun ang utos ng ating Panginoong Hesus. Madalas dito, kapag may pride talaga yung tao, wala. Wala talaga. Mawawala talaga yung banal na espiritu kapag mataas ang pride mo. Kasi paano mo masasabi na nasa iyo ang banal na espiritu? Paano mo masasabi na nasa iyo ang banal na espiritu kung wala kang pag-ibig sa kapwa mo? Hindi ba po? Tama ako? Kasi sinasabi nila, wala daw sa relihiyon na yan ang banal na espiritu. Hindi nyo ba alam na yung banal na espiritu ay kung sino man sa atin, isa sa atin, or sino man sa atin na susunod sa kalooban ng Diyos, mananahan ang banal na espiritu? Hindi lang po sa simbahan mananahan ang banal na espiritu, mga kapatid. No? Malinaw po yun. Kaya ako, kahit na isa akong Katoliko, marunong pa din ako rumispeto ng kapwa relihiyon, ng wait lang, ang ingay ng sasakyan kasi sobrang ingay dito. Nasa tabi kami ng highway, bahay namin. So ayun na nga po, bakit natin ituturing na masama or kaaway ang kapwa? No? Ang galing-galing natin mag-memorize ng mga bersikulo. Ako, bilib ako sa mga nasa church. Yung mga nasa church, bilib ako sa kanila kasi, grabe, memorize nila lahat ng mga bersikulo. Grabe. Pero makikita mo sa pananalita nila, doon ako nawawalang bilib, no? Bilib ako dahil magaling sila magmemorya ng bersikulo. Pero sa tuwing pinapakinggan ko ang kanilang pananalita, nawawalan ako ng bilib, no? Kasi nga dapat kapag memorize natin yung bersikulo na yan, dapat i-apply natin yan sa ating buhay. Hindi lang hanggang isip lang, hindi lang hanggang dito, dapat dito din sa puso, hindi lang sa isip. Kaya ako, hindi man ako ganun kagaling magmemorya sa mga bersikulo, pero masasabi ko talaga na masarap talaga na yung hindi ka lang nagme-memorize sa mga bersikulo. Mas lamang pa din yung mga tao na kahit hindi memoryado ang bersikulo pero ina-apply sa puso ang bawat salita ng Diyos. Kaya alam ko marami akong audience dito na hindi Katoliko, na Protestante or SDA pa dyan. So ito lang po yung mano ko sa inyo mga kapatid. Sumain nyo nawa ang kapayapaan. Huwag na po tayong magpataasan ng pride. Kasi hindi po tinatanggap sa langit yung may mataas na pride. Hindi po tinatanggap sa langit yung mga taong magalitin. Hindi po tinatanggap sa langit yung mga taong mahilig mang bato sa kapwa. No, kung sinasabi mo na ikaw ay sumusunod kay Kristo, patunayan mo sa iyong salita at gawa. So yun. Kasi nga po, 'di ba? Patay yung pananampalataya kung walang gawa. So ayan, sana ay matuto din po kayong magrespeto ng kapwa. Ang ingay, wait lang. Grabe ang init. Nainitan ako.
Init, sobrang init. Wala kasi kaming aircon. Mahirap lang kasi kami. So, yun na po mga kapatid, na dapat ang pag-ibig ang ating pairalin. Hindi po yung pride, no? Kasi yung pride, hirap. Yes. Sabi, agree. Yes, tama po yun. Tama po talaga yun. Kasi ako, kahit na ano pa yung paniniwala ng ibang relihiyon, kahit anong doktrina pa na meron sila, respetuhin pa din natin yan, no? Kung sa tingin nyo man ay ang mga Katoliko ay masama dahil may rebolto, respetuhin nyo pa din. Kasi yung mga masasakit na salita kasi na binibitawan nyo sa kapwa nyo, yun ang nagpapadumi sa inyo, no? Kasi kung talagang mabuti kayo, talagang may puso kayo na busilak, ika nga, busilak, para ba yun? Kung sa Bisaya pa, putli, no, putli. Kung may puso kayo na busilak, huwag po kayo titingin sa kung ano ang meron ng iba, no? Magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Kasi kapag nagagalit na tayo sa ating kapwa, nambabato na tayo ng mga masasakit na salita, wala na. Finish na. Finish na po. Kaya kahit ano pang relihiyon kayo dyan na meron kayo dyan, nanonood sa akin ngayon, kahit magkaiba tayo ng relihiyon, please, respeto pa din tayo sa isa't isa. Dahil yun ang utos ng ating Panginoon, na mahalin natin ang kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili, no? Marami kasi ma-pride dito, ang dami, kaya nga nagbabatuhan kasi bakit ganun? Bakit kailangang mahalin ang kapwa? Kasi yung iba kapag may kaaway, kapag may umano, nananakit, syempre gaganti agad, di ba? Gaganti. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Kapag sinampal ka, iharap mo ang kabilang pisngi. Kapag binato ka, ano ang ibabato? Batuhin ang tinapay. Hindi po yung literal na tinapay, kundi puso po yun, no? So, dapat ganun. Kung pag-ibig lang sana yung pairalin ng mga tao, wala talagang away, wala talagang gulo, no? Kaya lang naman nagkakaroon ng gulo kasi pataasan ng pride. Ay, kami yung tama, nasa amin ang banal na espiritu, yung Katoliko, mga demonyo, mga anak ng nyawa. Ba't ganon? Kung may Kristo kayo, ganyan ba dapat ang pananalita ng taong may Kristo? Sa pagkakaalam ko, hindi eh. Kasi ang taong may Diyos, mga kapatid, mapagpakumbaba. Marunong magpasensya. Marunong umunawa. Hindi agad-agad nang babato sa kapwa. Huwag po natin gamitin yung mga bersikulo dyan para ihusga natin sa ating kapwa. Yes, hey, amen. Mahirap po ako sa material. Amen, mahirap ako sa material. Pero mayaman po ako sa pananampalataya. Yun po. Mayaman ako kasi wala akong ibang inaasahan kundi ang Diyos lang. Kahit gulay lang yung ulam ko, kahit tuyo pa yan palagi dyan, sasabihin ko pa din sa sarili ko na mayaman ako. Pero sa material, mahirap ako nun. Wala ako. Aminado ako, mahirap lang talaga ako sa material. No? Tanong ko, may presensya ba ni Jesus ang larawan o rebolto? Eto kasi kapatid, yung rebolto kasi, alam nyo kasi, yung rebolto kasi namin sa simbahan, tuwing papasok pa lang kami ng simbahan mga kapatid, hindi po namin hinahawakan yung rebolto or niluluhuran or dinadasalan. Para sa kaalaman po ninyo, pumapasok kami ng simbahan, ginagawa namin yun kung paano yung doktrina ng Katoliko, kagaya ng magkalawat, yungustiyas, yung gano'n, kagaya ng kakanta. Pero wala pong kaganapan sa loob ng simbahan na hinahalikan namin ang rebolto sa tuwing
nagdadasal kami sa loob ng simbahan. Wala pong ganong kaganapan para sa kaalaman po ninyo. Hindi po sa dinidipinsahan ko po yung relihiyon ko ha, dahil nagtanong lang naman kayo, kaya sasagutin ko na kayo. Hindi po sa rebulto kami sumasamba. Kasi kami mga Katoliko, tinuro sa amin na ang Diyos ay ang nasa langit lang. Wala dito sa lupa. Hindi po yun material. Hindi po material ang Diyos. Hindi. Baka yung, hindi nyo kasi maunawaan eh. Hindi nyo talaga maunawaan kasi hindi nyo naramdaman yung presensya ng Diyos sa loob ng simbahan kasi nakatingin lang kayo sa material. No? Ako bilang Katoliko, tuwing nagsisimba ako, nararamdaman ko yung presensya ng Diyos kasi alam ko na ang Diyos ay Espiritu. Espiritu po. Hindi po porket Katoliko ako sa rebulto ako nagsasamba. Hindi. Yung rebulto, andyan lang yan sa harapan namin. Kumbaga parang trophy. Di ba? Kung mananalo tayo ng pageant or ano pa ba dyan, mga palaro, hindi ba't may matatanggap tayong trophy? O, di ba po? So, display lang yon. Hindi po yun talaga yung literal na Diyos. Hindi yung Diyos. No? Huwag niyo pong ituring na Diyos yung rebulto. Hindi po namin Diyos yan. Yung Diyos namin, kagaya ng Diyos ninyo. Iisa lang ang Diyos natin. No? Ang Diyos, Espiritu, at katotohanan. Wala nang iba. Masyado kayong mapanghusga sa mga Katoliko kasi may rebulto. Pero alam niyo ba na yung mga rebulto noong unang panahon ay yung mga baka, mga kambing? Yung mga rebulto noong unang panahon ay may mga hayop po yun. Hayop, no? Hayop na nilalagay nila sa nagpo-procession sila. Mga hayop po yun. Pero yung rebulto kasi dyan sa Katoliko ay pagpresentar po yan. Kasi pagpresentar po yan mga kapatid. Kagaya lamang po na may pamilya tayo na pumunta sa ibang bansa. May larawan tayo, may picture tayo. Hanggang doon lang po yun. Pero syempre, yung totoo, yung buhay, hindi yung larawan o yung rebulto. No? Napapagod na ako dito kakapaunawa sa inyo. Bahala na kayo. Paniwalaan nyo na yung gusto nyong paniwalaan. Kasi ako, yung Diyos na sinasamba ko, ay ang Ama. Ang Diyos, Espiritu at katotohanan. Hindi nakikita pero nararamdaman. Yun lang po. Wala na akong dapat pang patunayan. Wala na. Napagod na ako magpaunawa sa inyo, hindi nyo pa din maunawaan. Hindi nyo pa din maunawaan na yung rebulto dyan sa harapan namin ay hindi namin Diyos yan. Nakakapagod kaya magpaunawa, no? Kapagod. Hayaan na lang po natin na Diyos na lang yung maghusga. No? Wala pa din tayong karapatan na manghusga. Sino ba tayo para manghusga? Kung mali man ang ginagawa nila, kung mali man ang ginagawa namin, hayaan na lang natin na Diyos na lang ang maghusga, Diyos na lang ang magpasya. Kasi tayo, bawat isa sa atin ay may pagsusulit. No? Bawat isa sa atin ay may pagsusulit sa Panginoon. At huhusgahan, malinaw naman po sa kasulatan na huhusgahan tayo batay sa ating salita. Hindi ba po? Kaya iwasan po natin mambato ng kapwa kung ayaw natin na husgahan din tayo ng Panginoon batay sa ating salita. Si El Shaddai ang Diyos ko sa ngalan ni Jesus. Ano ba yun? Ano ba yung relihiyon nyo? Ano? Dating daan? Ano ba yung El Shaddai? Naririnig ko po yan, pero nakalimutan ko kung anong relihiyon yan. Ngalan ni Jesus. Bahala na po kayo dyan. Bahala na po kayo doon kayo sa mga CFD magtanong, huwag sa akin.
Si FD na lang po kayo magtanong. Magtatanong kayo sa akin. Tapos, Santo Niño, Mama Mary, Black Nazaren, ano ba sila para sa inyo? Alam nyo kasi mga kapatid, ang tinatanong nyo dapat dyan yung mga CFD. Kasi sila po ang magaling sumagot dyan. Ako hindi po ako magaling sumagot dyan. Hindi po ako CFD para kaya kong sagutin yung tanong na yan. No? Yung Black Nazaren. Kasi ako hindi ko naman naranasan magprosesyon doon sa Black Nazaren. Wala po. Hindi ko po naranasan yan. No? Kahit na isa akong Katoliko. Kaya nga sinasabi ko na huwag niyong nilalahat ang lahat ng Katoliko. Dahil may kanya-kanya po kaming buhay. May kanya-kanya po kaming puso kagaya ninyo. No? Hindi po kami pareho ng ginagawa sa lahat ng panahon. Hindi din po ako Santo Niño Mama Mary. Si Mama Mary po kasi, nare-respeto namin yung mga Katoliko kasi nga po, siya yung pinili para maging ganap na ina kay Jesus noong isinilang si Jesus dito sa mundo. Hindi pa po si Mama Mary. Si Mama Mary ay naging banal siya dahil sa kabutihan niya, no? Si Mama Mary po ay banal. At kaya nga siya napili ng Diyos na magiging ama kay Jesus. Dahil nga po, siya ay banal. At si Mama Mary po ay isinilang niya si Jesus nang nagbuntis siya kay Jesus na wala po nangyari sa kanila ni Joseph or Jose. Wala pong nangyayari sa kanila pa nun. Si Jesus ay nilalang sa Espiritu Santo. No, Espiritu Santo po. Kaya nga po, si Mama Mary ay tinuring namin yan na banal. At kaya nga po, malaki ang respeto namin kay Mama Mary kasi nga, siya yung nagluwal kay Jesus nung nandito pa sa mundo. At itinuring siyang banal, itinuring siyang matuwid ng Panginoon. Kaya nga siya pinili eh. Pero hindi namin yan Diyos si Mama Mary. Magkaiba yan. Si Mama Mary ay nagiging ina lang siya ni Jesus nung isinilang siya dito sa mundo. No? Pero wag niyo pong isipin na si Jesus ay kagaya lang po yun natin. Kasi nilalang po siya sa Espiritu. Magkaiba po. At yung Black Nazaren, wala akong masyadong may paliwanag sa Black Nazaren na yan. Kasi hindi po ako si FD. Gaya na sinasabi ko, hindi po ako si FD. Sa CFD po kayo magtanong, wag sa akin. Kasi ako, nagsisimba ako sa Katolik, pero hindi po lahat ng doktrina sa Katolik ay na-experience ko na, kagaya ng pagprosesyon sa Nazareno, hindi ko pa po nagagawa yan. Salamat. Ma'am, salamat sa Ginoo, kay Katoliko ka. Pero kabalo ka sa kamatuoran. Tama yan, ma'am. Respeto tayo. Yun na nga yung iba kasi dito, nakabatay kasi sila sa relihiyon eh. Nakadepende sila sa relihiyon. Kaya pag alam nila na Katoliko yung tao ay wala na. Uusigi na nila yan. No? Kapag alam nilang Katoliko, uusigi na nila yan. Hindi na nila pakikitaan ng respeto. Sasabihin na nila na ilulunod sa impyerno, ganyan-ganyan. Hindi po yun gano'n. Alam nyo kasi, hindi nyo talaga maunawaan kami mga Katoliko. Ang hirap ipaliwanag sa inyo. No? Kasi, non-believers kayo eh. Yung mga kaunawa lang sa amin, yung mga believers lang. Ang hirap talaga paunawain. Hindi ko po alam anong niluluhuran. Hindi ko kayang i-explain sa inyo 'yan.
Sa CFD na lang po kayo magtanong, magiging totoo lang po ako sa sarili. Hindi ko po kayang sagutin yung tanong nyo na yan. Kasi hindi naman po ako CFD, wala pa akong malalim na kaalaman sa simbahang Katoliko. Hello, shoutout po. Sabi po kay Raymond, pa-shoutout. Shoutout po sa'yo kapatid. Okay, so ayun na lang po. Huwag na lang po nating pag-awayan yung relihiyon. Huwag na lang po. Kasi kapag relihiyon talaga yung pag-uusapan, maraming mapagmataas. Mawawala yung pag-ibig. Mary Banal, bakit sinasamba? Bakit pinapanalangin pag may... Anong Hail Mary? Ano yun? Hindi ko na-gets. Kasi nga si Mama Mary, nasa Bible kasi yun. Hindi ko alam kung anong verse yun. Na, kagaya nila Mama Mary, sila kasi Mama Mary, sila yung malapit kay Kristo. No? Sila yung naging malapit kay Kristo nung panahon na yun. Kaya nga, kami mga Katolik kasi, nagpapatulong lang kami. Yun yung paunawa nun. Kaya kami may ganyan, nanalangin din, nag-ano kami kay Mama Mary dahil sila yung malapit sa Diyos. 'Di ba? Sila yung magkasama sila noon, 'di ba? So mas malapit sila noon. Ang ginawa lang sa Katoliko is nasa Bible po kasi yun na humingi tayo ng tulong doon sa mga banal na tao na naging malapit kay Kristo noon, 'di ba? Yun ang ginagawa din ng mga Kristiyanos sa Katoliko, no? Na bilang sila ay banal, sila ay malapit sa Diyos, kaya nagpapatulong lang. Kasi kung tayo-tayo lang, basahin niyo talaga yung lahat ng kasulatan para hindi na kayo magtatanong. Kasi mag-aaksaya pa ba yung Katoliko gumawa ng ganyan kung wala naman yan sa Biblia? Hindi ata. Black mom, never mind. Kaya nga nakakapagod ang dami niyang tanong. May mga tao talaga na bakit hindi nilang pag-ibig yung pag-uusapan natin? Bakit puro relihiyon? Puro relihiyon. Alam nyo kasi, kapag relihiyon yung pag-uusapan natin, mawawala na yung banal na espiritu. Mawawala na. Bakit? Kasi kapag relihiyon ang pag-uusapan, mawawala na yung pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa. Hindi nyo ata naunawaan yung pangitain ni Pedro, 'di ba? Ano ang sinabi ng Diyos? Nilinis na ang tao. Nilinis na ang tao. Kaya wag natin ituring na marumi base sa kanila mga ginagawa, kung anong klaseng pamumuhay, anong klaseng ginagawa nila. Nakapokus kasi kayo sa relihiyon, kaya hindi nyo talaga maunawaan ng bagay-bagay. Focus kayo sa Diyos, maunawaan nyo ang lahat. Black mom, never mind lang na, ma'am, huwag ka na lang gagaya sa kanila. Sa iyo ang iyong puso. Kaya nga po ako yung nagdadala ng puso ko. Yung puso ko ay, iniisip kasi na iba na yung banal na espiritu nasa simbahan lang. Ay mali po yun. Mali po yun. Wala po sa simbahan ang banal na espiritu. Lilinawin ko lang. Wala sa simbahan. Hindi lang sa simbahan nakatira ang banal na espiritu. Real talk lang po tayo dito. Baka kasi inakala ng iba dito na yung banal na espiritu ay nasa simbahan lang. Kaya maraming magsasabi na dito kayo sa simbahan namin, umanib kayo sa simbahan namin kasi nasa amin ang banal na espiritu. Yun po ay kasinungalingan. Kasi ang banal na espiritu, kahit saan, kahit sino sa atin na susunod sa kalooban ng Diyos, mananahan ang banal na espiritu. No? Mananahan sa atin. Hindi nyo ba alam na ang ating katawan ay templo ng Diyos? Mababasa po yun sa Biblia, na ang ating katawan ay templo ng Diyos. Kaya kung maniniwala ka na ang ating katawan ay templo ng Diyos, ano ang gagawin natin? Diba? So kahit saan, pwede nating
sambahin ang Diyos. Pwede sa bahay, pwede sa kwarto, pwede kahit saan. Hindi lang po ang banal na espiritu nasa simbahan lang. Kasi kahit na masamang, kahit nga ang diablo nakakapasok ng simbahan, no? Kahit nga ang masamang espiritu nakakapasok ng simbahan. Ganon din ang banal na espiritu, kahit saan. Mananahan yan sa tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya wag niyo pong iaral na ang banal na espiritu ay nasa simbahan lang ninyo. Malaking kalokohan yan. Hindi na po ako maniniwala na nasa inyo ang banal na espiritu kapag sinasabi niyo na ang banal na espiritu ay nasa relihiyon lang ninyo. Dahil malinaw po na sinabi ng Panginoon na kahit na ang Hintil at ang Hudyo nakatanggap ng banal na espiritu. Malinaw po yun, di ba? Ang Hintil at ang Hudyo noon, kahit na hindi sila pwedeng magsama, kahit na ang Hintil at ang Hudyo ay magkalaban, pero dahil nilinis na ng Diyos ang tao, kaya hindi na natin dapat ituring na masama ang kapwa. Malinaw po yun. Hindi, ang dami niyong alam sa versikulo pero hindi niyo po naunawaan, hindi niyo po ina-apply sa inyong puso. Ano ba kayo? Gising! Nasa New Testament na tayo. Nung dumating si Kristo, pag-ibig po ang katuparan sa lahat ng kautusan. Kasi kapag may pag-ibig ka sa kapwa, hindi ka makakagawa ng masama sa iyong kapwa. Malinaw po, di ba? Kasi kung may pag-ibig ka sa kapwa, hindi mo na talaga kayang, kunwari, hindi mo na kayang pumatay, hindi mo na kayang magnakaw, hindi mo na kayang mangloko kapag ikaw may pag-ibig sa kapwa. Kaya nga inuutos ng Diyos na ibigin ang kapwa. Eh ano ginagawa nyo? Hinuhusgahan nyo eh. Puro kayo husga, puro kayo ilulunod sa impyerno, puro kayo ganun. Nasaan na yung pag-ibig sa kapwa? Kung gano'n naman po ang iyong mga salita, wala pa din kabuluhan. Malulubat na pala ako mga kapatid. So, hanggang dito na lang po. Huwag mong subukin ang banal na espiritu. Baka may kalalagyan ka. Kaya nga po huwag subukin. Ano ba yung huwag subukin ang banal na espiritu? Kayo po mismo mag-unawa nun. Ano ang utos ng banal na espiritu? Ang banal na espiritu ay may pusong mapagpakumbaba. May pusong mapagmahal. Kung ikaw ay may banal na espiritu, dapat ikaw ay marunong magpakumbaba. Marunong magmahal ng kapwa. Pero kung ikaw ay magalitin, wala sa iyo ang banal na espiritu. Ang kaaway ni Kristo ang nasa sa iyo kapag ikaw ay magalitin. Kapag ikaw ay may galit sa iyong kapwa. Malulubat na ilang 11% na. Magre-reply na lang po ako sa comment section kasi nga malulubat na ako, 11% na ako. Babay mga kapatid. Ayan o. Lubat na pala ako. Magre-reply ako sa comment section. Lubat po ako. Ayan o, 11% yung bar. Hindi na po ako makapag-down na to. God bless po sa inyong lahat. Tignan ko na lang po yung mga comment section nyo.